guys, welcome sa Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng spicy ginataang hipon. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Gagamit tayo dito ng hipon, ng hiniwa na natin na siling pangsigang, ng pulang sibuyas, ng dahon ng sibuyas. Gagamit din tayo dito ng siling labuyo o ng fried chili. Hiniwa ko lang ito ng maliliit na peraso. Kailangan din natin ng luya, ng bawang, at ng Knorr, ginataang gulay mix. Bukod dito, gagamit tayo ng mantika, ng tubig, ng pamintang turog, pati na rin ng patis. Guys, umpisa na natin. Ihanda muna natin yung gata. Kukuha lang tayo ng maligamgam na tubig, o yung tinatawag natin na lukewarm water. At ihalo natin dito yung ating ginataang gulay mix. At pagkatapos, kukuha lang ako ng kutsarita at hahaluin ko pa itong mabuti hanggang sa tuluyan na ma-dilute o matunaw yung ating gata mix dito sa ating maligamgam na tubig. Ginagawa ko ito nang sa ganun ay may iwasan natin yung pagbuo ng ating ginataan mix kapag nilagay na natin ito sa lutuan. Kapag kasi diniretso natin itong mix natin dun sa ating cooking pot, may tendency na magbuo-buo ito. So nilalagay natin ito sa maligamgam na tubig na sa ganon ay maging smooth ito kagad at matunaw dito. Nang sa ganon, isang lagayan na lang, ibubuhos lang natin itong ating mixture. At ready na siya. Ngayong nahanda na natin yung ating gata, umpisa na natin ang pagluluto. Magpapainit lang tayo ng cooking pot at lalagyan ko lang ito ng mantika o ng cooking oil. Ayan. Papainitin lang natin itong mantika. At pagkatapos, igigisa na natin dito yung bawang, yung sibuyas, pati na rin yung luya. Mukhang mainit na yung mantika natin. Umpisan ko ng igisa dito yung bawang. So ilalagay natin dito yung bawang. Ang ginawa ko dito sa bawang ay dinikdik ko lang ito gamit ang almeres o yung mortar and pestle tool. Lutuin lang natin sandali. Pagkatapos ilagay na natin kagad dito yung ating sibuyas. Ang gamit ko dito ay sibuyas na pula. Pwede rin kayong gumamit dito ng sibuyas na puti o yung dilaw. Ayan. At habang ginigisa natin yung bawang at sibuyas, pwede na rin natin ilagay dito yung luya. Ito na ating luya. Sisimutin lang natin. At itutuloy lang natin yung paggisa hanggang sa tuluyan na lumambot dito yung sibuyas. Ayan, malambot na yung sibuyas. Ilalagay lang natin dito yung siling pansigang na hiniwa na natin. Yung dahon ng sibuyas. Ayan. Pati na rin yung ating siling labuyo o yung fried chili, kung ano man yung ginamit niyo sa dalawa. Basta maanghang, mas maganda. At itutuloy lang natin yung paggisa dito. Sandaling-sandali na lang ito. Alam nyo guys, ang kagandahan dito sa ating spicy ginataang hipon, yung pinakagusto ko dito, bukod syempre sa napakasarap nito, alam nyo ba na napakabilis lang itong lutuin? So kapag nagisa na natin lahat ng mga gulay, kagaya nito, pwede na natin ilagay kagad dito yung gata na inihanda na natin kanina. So ibubuhos ko lang dito yung gata, dahan-dahan lang. At papabayaan lang natin itong kumulo. Since napakabilis ng lutuin ng hipon, kailangan na maluto muna natin yung gata, pati na rin yung mga gulay na kasama dito sa ating dish bago natin ilagay yung hipon. So mapapansin niyo guys, unti-unti nang kumukulo itong ating gata, hahaluin lang natin. Papabayaan lang natin itong maluto pa ng ilang minuto. Pagkatapos, ilalagay na natin dito yung hipon. Ayan guys, ready na to. So ilalagay na natin dito yung hipon. At haluin lang natin kagad. Ayan. Siguraduhin lang natin na nilagyan na ng gata yung hipon na nilagay natin ngayon. Tatakpan ko muna to. At lulutuin lang natin ng ilang minuto.
makaraan ng ilang minuto, kamustahin na natin. Mapapansin nyo, unti-unti na nagkukulay orange itong ating hipon. Ibig sabihin, unti-unti na itong naluluto. Hahaluin lang natin ito mabuti. Ayan. Nakakatakam tingnan. Ngayon, maglalagay lang tayo dito ng patis. Pati na rin yung paminta. Konting patis lang ang kailangan natin dito dahil malasa na ito. So, ito yung patis. At maglalagay din ako dito ng ating ground black pepper. Pagkatapos, ay hahaluin lang natin ito ulit. Siguraduhin lang natin na yung patis at yung pamintang durog o yung ground black pepper ay nahalo ng mabuti. Pagkatapos, itutuloy lang natin ang pagluto dito ng ilang minuto pa. Sobrang bilis na lang nito. Siguraduhin lang natin na naluto na yung hipon. At pagkatapos, ililipat lang natin ito sa isang serving bowl. At iserve na natin. Para sa kumpletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Guys, ito ng ating spicy ginataang hipon.